Haribol, Nitai Kor, Haribol. Haribol, Nitai Gor, Haribol. Haribol, Nitai Gor, Haribol. Haribol, Nitai Kor, Haribol. Haribol, Nitai Kor, Haribol. Haribol, Nitai Gor, Haribol. Haribol, Nitai Gor, Haribol. Haribol, Nitai Kor, Haribol. Haribol, Nitai Kor, Haribol. Haribol, Nitai Gor, Haribol. Haribol, Nitai Gor, Haribol. Haribol, Nitai Kor, Haribol. Haribol, Nitai Kor, Haribol. Haribol, Nitai Gor, Haribol. Haribol, Nitai Gor, Haribol. Gopala, Govinda Rama, Dana Mohana. Gopala, Govinda Rama, Dana Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana 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 Mohana.
Gopala Govinda Rama Dana Moana Gopala Govinda Rama Dana Moana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana
Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Siddhasarupananda Paramamsa Itinamini Bhajashi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Bindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol. Hangat ko po sa inyong lahat ang isang mapayapang buhay, tunay na masayang buhay, at talagang makahulugan na buhay. Ngayon po ay ating
gunitain ating namnamin ang tunay na diwa ng pagdating ni Panginoong Hesukristo dito sa ating mundo. Bagamat merong pong pagtatalo, kung kailan ba talaga ang kapanganakan ni Panginoong Hesukristo, ang pinaka-importante po ay mabatid natin na makabuluhan, napakahalaga nung pagbaba niya rito. Dahil po ang pagbaba po ni Hesukristo dito sa ating mundo ay pagbibigay niya sa atin ng siguradong direksyon kung saan po tayo talaga liligaya. Di man po sigurado kung kailan siya bumaba rito, pinanganak dito sa mundo. Ang dapat po sana nating pagpukusan ng ating ng atensyon ay kung yung siguradong mensahe niya na siguradong magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Ang ambisyon po ng pagbaba ni Panginoong Hesukristo rito sa atin ay para bigyang diin, bigyang linaw sa atin kung saan po talaga tayo talaga liligaya. Kung saan po talaga tayo makakatagpo ng tunay na kaligayahan. Kaligayahang espiritual ang nais ipatikim sa atin ni Jesus. Yan po ang pamagat ng aking tatalakayin ngayon. Kailanman sa binitawang mga pananalita ni Panginoong Hesukristo, hindi niya itinuro na ang magpapaligaya sa atin ay material na bagay, material na relasyon, material na kayamanan, material na posisyon. Kailanman, hindi po siya nagbigay ng ganong statement o pangungusap. Ang sabi niya, ang una at pinaka-importante kong utos sa inyo ay mahalin niyo ang Panginoong Ama, ang Diyos Ama, ng inyong buong puso, ng inyong buong isipan, ng inyong buong pagkatao. Pagsilbihan mo siya. Sundin mo ang kanyang mga kautusan. Binigyan niya ito ng diin. Ito yung pangunahin at pinaka-importante niyang utos.
Dahil po, yun ang magpapaligaya sa atin. At ipinaliwanag niya. Sinabi niya sa atin na tayo ay hindi mga material na persona. Tayo mga espiritual na nilalang. Tayo ang buhay na nilalang na pansamantalang nasa loob ng material na katawan na ito. Hindi po tayo material. Ang pinakapundasyon ng kasiguraduhan na ang magpapaligaya sa atin ay spiritual. Ang pundasyon po ng katotohanan na yan ay ang katotohanan na hindi tayo material, tayo po ay spiritual. Hindi po tayo mga patay na bagay. Dahil po hindi tayo material. Ang material ay patay, walang buhay, walang pakiramdam. Tayo po ay mga buhay na nilalang. Meron tayong pakiramdam. Spiritual po kasi tayo. Ang material po, patay. Pag sinabi mong spiritual, buhay. Ikaw ay spiritual, ako ay spiritual, lahat tayo ay spiritual. At tayo ay spiritual na nilalang, ang kaluluwa na pansamantalang nasa loob ng material na katawan. Ang material na katawan na to, dahil ito ay material, ito ay walang buhay, ito ay patay. Dahil tayo nasa loob nito, nasa pang-impluensya natin ito, na-impluensya natin yung katawan na ito. Kaya ito ngayon ay nagpapakita ng buhay, nagpapamalas ng buhay. Dahil narito ako sa loob nito, nariyan ka sa loob ng katawan na yan. Kaya ang katawan na yan ay nagpapamalas ng buhay. Pero kailangan po maging klaro sa atin na hindi ikaw ang material na katawan. Ikaw ang spiritual na nilalang na pansamantalang nasa loob ng material na katawan. At dahil ikaw ay spiritual, ang kaligayahan mo ay matatagpuan mo sa spiritual, hindi sa material. Hindi sa material. Ang katawan na to ay kailangan ng material na pagkain, material na inumin. Kailangan bigyan ng linis, ng ehersisyo. Ang pangalagaan, i-maintain, bigyan ng maintenance. Material na maintenance. Pero ikaw na spiritual na lang, kailangan mo ng spiritual na pagkain. Spiritual na inumin. Spiritual na maintenance. Ayun po. Kinaklaro po ito sa atin ni Panginoong Jesus. Para hindi po tayo maligaw ng landas, o ang hanap natin ay tunay na kaligayahan. Nakakalungkot nga lang po na sa kabila ng katotohanan na ang hangarin po ni Panginoon Jesus Kristo ay matikman natin yung spiritual na kaligayahan. Tayo po ay nahuhumaling sa mga material na bagay, material na sitwasyon, material na relasyon, material na kondisyon. Maski po mismong sa tinuturing natin na araw ng pagsilang ni Panginoong Jesus Kristo ay lalo pa tayong naghanap, pumipiga ng kaligayahan sa material. Yung turo ni Panginoon Jesus Kristo na hindi ka liligaya sa material, doon sa mismong kapanganakan niya,
ay ipinopromote ng mga tao, lalo ng mga negosyante, na hey, sa material ka liligaya, kailangang bilhin mo to, matikman mo to, makuha mo ito, marating mo ito, maranasan mo ito, mga material na sitwasyon. Di ba? Nakakalungkot. Hindi natin nakuha yung mensahe ng pagbaba ni Panginoong Hesus Kristo. Ngayon po sa mga tinuran, binitawang mga panaaral ni Panginoong Hesus Kristo, meron siyang mga binitawan na statement na nagpapahiwatig na may mensahe na hindi material ang magpapaligaya sa atin, bibigay sa atin ng buhay, magpapalakas sa atin. So, basahin ko po. Sa inyo, ang tinura ni Jesus Kristo na matatagpuan natin sa libro ni Juan sa ika-4 na kapitulo at sa ika-13 hanggang ika-14 na bersikulo. Sabi po ni Jesus, ang lahat ng uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Pero, ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Dahil, ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Ulitin ko po. Ang lahat ng uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Pero ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang kwento po kasi sa sitwasyon na ito, nung tinuran ito ni Panginoong Hesus Kristo, ay isang katanghalian tapat ay nakaupo po siya, napwesto siya, naupo siya sa tabi ng isang balon. Mainit po at merong balon at merong mga iigib, merong isang babae na Samaritana at nung sasalok na ng tubig yung babaeng Samaritana ay humingi si Jesus Kristo ng tubig. At sa kanilang pag-usap ay dumating sa sitwasyon na itong mga pangusap na ito ni Jesus Kristo ay kanyang sinabi. Ang punto po ay ang tubig dito sa ating mundo na ito, material na tubig, pag uminom po tayo ng tubig na yon, darating ang sitwasyon na muli tayong mangailangan ng tubig na yon, mauuhaw. Sa pag-inom mo ng material na tubig, mawala yung uhaw mo. Kailangan kasi ng katawan natin yung tubig na yon. Pero darating ang sitwasyon na muli ka namang mauuhaw. Ngayon, sinasabi ni Jesus Kristo na meron siyang tubig na gustong ipatikim sa'yo, ipainom sa'yo, sa bawat isa sa atin. At itong tubig na ito, na ibibigay niya, na pag natikman natin, pag ininom natin ang tubig na ito, ay hindi na tayo muling mauuhaw. Ibibigay niya sa ating tubig, hindi material na tubig. Okay? Pag ito'y ating natikman na inom natin, hindi na tayo muling mauuhaw. Dahil itong tubig na ito, pag natikman natin, ay magiging parang isang bukal
fountain sa ating kalooban, sa loob ng ating pagkatao, na patuloy na bumubukal. Okay? Patuloy, hindi na titigilan ng paglabas ng tubig. At itong tubig na to ay magbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang tubig na hangad sa atin, Jesus, na matikman natin, ay ang tubig na matagal na natin at tanging nating hinahanap sa ating buhay. Ito ay ang tubig ng pag-ibig sa Diyos. Ito yung tubig na nais niyang ibigay at ipatikim sa atin. Si Jesus Kristo ay mayroon itong tubig na ito at nakakalasap siya ng labis-labis na kaligayahan sa pagkaroon ng ganitong klaseng tubig. At ang pagtikip niya ng sarap ng tubig na ito, ang siyang nagbibigay sa kanya ng buhay, nagbibigay sa kanya ng motibasyon, ng gana, na ito ay ipamahagi sa lahat ng mga nangangailangan nito. Lahat tayo ay nangangailangan ng tubig na ito ng pag-ibig sa Diyos. At dahil alam po ito ni Jesus Kristo, ibig niya itong ipaalam sa atin, ibig niya itong ipaalam sa atin, at ibig niya tayong tulungan na ito ay ating matikman, ito ay ating makamtan. Nang sa gayon, tayo ay talagang lubusan na maging maligaya at magkaroon tayo ng buhay, ng kaligayahan na walang patid, ng kaligayahan na walang hangganan, walang tigil. Ang kaligayahan po na hanap natin, ang gusto po nating kaligayahan ay walang katapusan. Dahil po tayo bilang isang spiritual na lang ay wala ring katapusan. Tayo po ay eternal. So kung hanapin po natin ang kaligayahan sa material na bagay, mapapansin po naman natin na yung natitikman natin ng mga material pleasure ay sumisirat. Psst! Tapos wala na. Nawawala. Sarap na sarap ka, tapos maya-maya, wala na. Hanggat nakasayad yung material na pagkain sa dila mo, may binibigay na kiliti, sensation, merong chemical reaction, maghahatid ng sensation sa utak mo, karoon ng sensation, mararamdaman mo. Pero pag bumitaw na, kumalas na, yung pagkain na yan sa dila mo, wala na rin yung kiliti, yung sensation na yung madarama. Memorya na lang. Wala din. Lahat ng uri ng material na
natawag natin material na tuwa o ligaya, pleasure, ganun lang yung katangian. Hanggat nakasayad, meron. May pinoproduce na kiliti, tapos wala na. Pag umiwalay, kaya wala na, wala na. May iwan na lang, memory na lang. Hindi ka rin naman masasatisfy sa memory. Bagay, material pa yon, lalo hindi makapagbigay sa'yo ng satisfaction. Kasi, material memory. Unlike yung matikman mo yung spiritual, yung memory na ibibigay sa'yo nun, spiritual. At mag-iwan sa'yo ng kakaibang kaligayahan. Tayo po ay spiritual. Kailangan po nating matikman ay spiritual. Kung tayo po sana ay material, logical lang na ang kapaligay sa atin ay material. Hindi po eh. Tayo po ay spiritual eh. Diba? So, ang pundasyon po talaga para matukoy talaga natin ang magpapaligay sa atin ay yung unang-una, yung pangunawa na tayo ay spiritual, hindi tayo material. So, ang kailangan po natin ay spiritual na kaligayahan. At ito yung naisibigay, patikim sa atin ni Panginoong Hesus Kristo. Bilang pagsuporta pa sa mensahe na ito ni Hesus Kristo, babasahin ko pa po yung isa pang sitwasyon. Babasahin ko po yung isa pang pangusap na binitawan niya na mayroon namang isang sitwasyon na inanyahan siya ng kanyang mga alagad na kumain. Sa Juan pa rin po ito, matatagpuan natin. Matatagpuan din natin na ito. Okay? Sa Juan, 4 pa rin pong kapitulo. Sa ano naman po ito? Sa versikulo 32 hanggang 34. So, sinabi po ng kanyang mga alagad, Panginoon, kumain po kayo. Ito yun naman sabi ni Panginoon Jesus Kristo. May pagkain akong hindi ninyo alam. Kaya nagtanungan ang mga tagasunod niya, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi ni Jesus sa kanila, ang pagkain ko ay ang pagsunod sa kalooban na nagsugo sa akin at ang pagtupad sa kanyang ipinapagawa. Ang pagkain ko ay ang pagsunod sa kalooban na nagsugo sa akin at ang pagtupad sa kanyang ipinapagawa. So, napaka-klaro po. Ang pagkain ng buhay, ang pagkain ng spiritual na nilalang, ay ang pagtupad sa kalooban ng Panginoong Diyos. Ang paggawa ng kanyang kalooban, ang pagsunod sa kanyang kalooban. Dahil po tayo ay mga spiritual na nilalang at tayo po ay mga anak ng Diyos Ama, ng kataas-taasang Ama. Anak po niya tayo, tatay po natin siya, ang natural nating gawain ay gawin yung kagustuhan niya. Panginoon natin siya, master po natin siya, tayo po yung mga tagapagsilbi niya.
Siya yung hari, tayo mga tagasunod niya, nasasakupan niya. Ang gampanin po natin, ang natural nating gampanin, ay gawin yung kalooban niya. Merong ganong relasyon. May ganong posisyon. Ang posisyon niya, siya yung Panginoon. Ang posisyon natin, tayo yung tagapagsilbi. Ang posisyon niya, siya yung hari. Ang posisyon natin, tayo yung tagasunod. Nasa sakupan niya. So, natural lamang na gawin natin yung kalooban niya. Pag ito ay ginagawa natin, automatic po, makakaramdam tayo ng sarap, saya sa ating puso. Dahil yun tayo eh. Yun yung natural sa atin. Pag po tayo ay sumalungat sa ating natural na posisyon bilang tagapagsilbi, tagasunod, tagapagmahal, ay para po tayong isda na umalis sa natural na kalagayan niya na nasa tubig siya. Di ba? Ito pong katawan na ito. May mga parte po ito, di ba? May mga bahagi. Bawat bahagi, dapat ginagawa yung natural niyang gampanin. Yung kamay nito may gawain, yung paa na ito may gawain, yung mata may gawain. Pag ginawa ng bawat bahagi, yung kanyang gawain, otomatiko, makatikim siya ng natural sa kanya na pakiramdam na ayos. Kasi ginagawa niyang natural sa kanya. Gumagalaw siya ng naayon sa dapat niyang galaw. Sa kanyang dapat na buhay. Yung kamay na to, di ba? Kunin niyang pagkain, ibibigay sa bibig. Papasok sa bunganga. Yung ngipin, dila, nguyain, naglalabas ng laway para matulungan ito na matunaw, ma-digest. Rito sa lalamunan, pupunta rito sa small intestines, da-digest pa yan. Diba? So, dapat yung pagkain na hawak ng kamay, ilagay sa bibig. Huwag yung hindi niya gagawin yung tungkulin niya na yon at sisikapin niya na enjoyin yung pagkain. Tamasahin yung pagkain. Dapat gawin niya yung natural niyang gawain. Iniisip niya, liligaya siya doon. Hindi ko na ito bibigay sa bibig. Nasa akin eh. Anin ko to? Lasapin ko na to. Namnamin ko na to. Hindi siya magiging masaya doon. Hindi niya rin mananamnam yun. Hindi niya makukuha yung sustansya doon. Pero gawin lang niya yung katungkulan niya. Gampanin niya. Yung sa bibig. Di ba? Tutunan yan. Automatiko yung nourishment. Okay? Nung pagkain na yun, dadaloy sa kamay, sa daliri, sa palad. Lahat ng piyesa ng katawan. Lahat dadaluyan ng nung nourishment, nung pagkain na binigay niya sa bibig. Ginawa niya yung katungkulan niya. Yeah. Siya magiging masaya, lahat magiging masaya. Lahat mabibiyayaan, siya mabibiyayaan. So, tayo po ay isang malaking katawan. Ang pinaka-Panginoon natin ay yung Diyos. Diba? So, gawin po natin yung naayon sa kanyang kalooban. Magiging masayang buhay nating lahat. Gawin po natin yung kalooban ng Diyos. Matutuwa yung Diyos, matutuwa ka, lahat matutuwa. Ay po. Oras po na nabigyan natin ng katuwaan yung Diyos, lahat po matutuwa. Ay po. So gawin po natin ng maganda, ng merong gana,
ng buong kalooban, buong sigla, yung ating gawain na sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Oras na malaman natin kung ano yung kagustuhan ng Diyos, with all gusto, with all gana, enthusiasm, gawin natin. Makasigurado tayo na ang Diyos matutuwa, ikaw matutuwa. Matutuwa yung lahat. Baga, hangarin lang natin yung katuwaan ng Diyos, kasiyahan ng Diyos, automatic lahat magiging masaya. Hindi naman gagawin mo yun dahil inahangad mo na ikaw ay sumaya. Hindi. May ano po yun, may bahid ng paging makasarili. Ako gagawin ito para sumaya rin ako. Hindi. Hindi po ganun. Ang tama pong mentalidad ay kung ano yung makakasaya sa Diyos, gagawin ko. Dahil gusto ko sumaya siya. Hindi ka naghahangad para sa kasiyahan mo. Inahangad mo kasiyahan ng Diyos. Natural lamang na mangyayari pag ginawa mo yung ganun, hinangad natin yung kasiyahan ng Diyos, ano tayo maliligaya rin tayo, sasaya rin tayo. At lahat ng kapwa natin. Merong ganung prinsipyo. Kailangan po sana natin itong maunawaan. So, klarong-klaro naman po ang statement ni Panginoong Hesus Kristo. Ang pangunahing pinaka-importante kong utos sa iyo ay mahalin mo ng buong buo ng iyong pagkatao, isipan, puso, ng buong ikaw. Mahalin mo yung Panginoong Diyos. Number 1 yun. Ito gawin mo. Pag minamahal mo yung Diyos, mamahalin mo lahat ng galing sa Diyos, konektado sa Diyos, lahat ng anak niya. Hindi mo maihiwalay yun. Pero kailangan mong unahin yung Diyos. Unahin mo yung Diyos. Automatic yung pag unun natin mahalin ng Diyos, lahat mamahalin natin. Kasi lahat anak ng Diyos. Lahat konektado sa Diyos. So ito yung ibig ipatikim sa atin ni Panginoong Hesus Kristo. Itong kaligayahan na ito, itong pagkain na ito, itong tubig na ito. Huwag natin pabayaan yung material ng ating katawan. Di ba? Exercise natin, pahinga natin, pakain natin, painumin natin. Huwag natin pabayaan ma-dehydrate o magutom. Yeah. Pero pakatandaan natin, ikaw na spiritual na lang, kailangan mo spiritual na tubig, spiritual na pagkain, spiritual na nourishment. Yun nga yung paggawa sa kalooban ng Diyos. Pagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. So ito yung natural sa atin. Ang magmahal sa Diyos, magsilbi sa Diyos. At ang natural sa Diyos, tumanggap ng pagsisilbi sa atin. At the same time, nagre-reciprocate din siya sa ating pagmamahal sa Kanya, sa ating pakipag-ugnayan sa Kanya. Nakipag-ugnayan din po siya sa ating ng may pagmamahal. Inaalagaan niya tayo. Pinoproteksyon niya tayo. Lahat po ng may kinalaman sa pag-ibig ay matamis, masarap. At gustong-gusto po yan ng Diyos. Tayo po spiritual na lang, ang nagbibigay sa atin ng kaligayahan ay pag-ibig. Spiritual po tayo. Ang kaligayahan po natin ay spiritual na pag-ibig. Ang Diyos po ay spiritual din. Ang kaligayahan din po niya ay spiritual na pag-ibig. Basta po may kinalaman sa pag-ibig, siya po yung number 1 na labis na naakit. Gustong-gusto po niya yung attracted siya sa pag-ibig. So yung pong pag-ibig sa Diyos ay labis na nagbibigay sa atin ng kaligayahan.
Labis-labis nagbibigay ng kaligayahan sa mga nagmamahal sa Diyos. Matamis po ito, masarap po ito, yung pag-ibig sa Diyos. Matamis po ito. Yung pong pumalag na hindi magmahal sa Diyos, yun po yung mapait. Yung akalain natin, naliligaya tayo ng hiwalay sa Diyos, hiwalay sa pag-ibig sa Diyos. Yung pag-aakala na ito ay isang malaking kamalian. Isang kahangalan. Isang kalokohan. Isang kamalian. Isang napakalaking kawalan sa atin na umayaw sa pagsisilbi sa Diyos. Dahil po ito ay napakatamis, napakalinamnam, napakasarap, sobra-sobrang sarap, na maski ang Panginoon Diyos ay gusto itong matikman. Sabi po sa akin na aking mahal na spiritual master, sinabi po niya sa isa niyang lecture ang ganitong pangusap. Labis-labis, lubos-lubusan, napakakaakit-akit ang tamis ng pag-ibig sa Diyos, kung kaya naman ang Diyos mismo ay ibig na matikman ito. Ulitin po natin. Labis-labis, lubos-lubusan, napakakaakit-akit ang tamis ng pag-ibig sa Diyos. Kung kaya naman, ang Diyos mismo ay ibig na matikman ito. Ang Diyos, ang kataas-taasang tagapag-enjoy. Lahat ng matatamis, masarap, siya yung number one na gusto matikman yun. Ang gampanin ng Diyos ay mag-enjoy. Siya yung supreme enjoyer. At lahat tayo, ang gampanin natin ay magbigay ng enjoyment sa Diyos. Yun ang posisyon niya, yun ang posisyon natin. Ay po. Ang enjoyment po natin ay makitang nag-enjoy yung Diyos. Ang enjoyment natin ay makitang nasisiyahan yung Diyos. Yun ang enjoyment natin. At yung enjoyment na yan, na para sa atin, okay, bahagi ng ating pagiging tagapagsilbi ng Diyos. Okay? Yung enjoyment na yun na magbigay ng kasiyahan sa Diyos, yung enjoyment na mahalin yung Diyos. Yung kasiyahan na yun ay napakatamis na yung Diyos mismo gusto itong matikman. Gusto itong matikman. Nakikita ng Diyos na yung kanyang mga tagapagsilbi, kanyang mga devotee, mga pure devotees niya, ay masayang-masaya na nagmamahal sa Kanya. Ang sasaya nila sa pagmamahal sa akin, sa pagsisilbi sa akin. Gusto ko ring matikman yan. Yung kaligayahan na yan, na natitikman na aking mga tagapagsilbi, na aking mga tagapagmahal. Gusto ko rin matikman yan. Kaya naman, yung Panginoon Diyos, si Panginoong Krishna ay bumaba rito bilang si Panginoong Krishna Chaitanya para tikman yung tamis, yung nektar ng pag-ibig sa Diyos. So bumaba si Panginoong Krishna bilang si Panginoong Krishna Chaitanya, hindi bilang kataas-taasang Panginoon, kundi bilang kataas-taasang devotee niya. Tagapagsilbi ng Diyos.
para matikman niya yung natitikman ng kanyang mga devotee. So tayo ay nasa posisyon na masarap yung buhay natin kung gagawin lang natin yung totoong buhay natin, yung normal nating buhay. Dahil yung mismong Diyos gusto matikman yung matitikman natin sa pagsisilbi sa Kanya. Huwag tayong magkamali. Na ang kaligayahan natin ay ang humiwalay sa pag-ibig sa Diyos. Mali po. So ba ang si Panginoong Krishna bilang si Krishna Chaitanya 500 years ago para tikman niyo itong kaligayahan na ito ng pag-ibig sa Diyos. At pangalawa, para ibigay sa atin yung proseso ng pakikinig at pagsambit ng mga banal na pangalan ng Diyos bilang pangunahing proseso, hindi lang pangunahan, bilang tanging proseso para makamit natin yung pag-ibig sa Diyos. Gusto natin matikman yung pag-ibig sa Diyos, na gusto matikman ni Jesus para sa atin, ibig ni Jesus na matikman natin. Kung ibig natin yun, na makamit yung una niyang pang-utos, ang dapat natin gawin, itong mensahe naman ni Panginoong Krishna Chaitanya, lagi mong pakinggan at awitin ang mga banal na pangalan ng Diyos. Iyan ang magdadala sa iyo, magpapabalik sa iyo sa sitwasyon na muli mong minamahal ng lubos-lubusan ang Panginoong Diyos. So, haribol po sa inyong lahat. Ang ibig po sabihin ng haribol, awitin mo ang mga banal na pangalan ng Diyos. At ikaw ay maging masayang espiritual na nilalang. Dahil sa pamagitan ng proseso na ito, ay muli mong matitikman ang natural mong kondisyon na lubos-lubusan kang umiibig sa Diyos. Sa tulong ng proseso na ito, ang tumatakip sa iyo na impluensyang material, tumatakip sa iyo na kamangmangan, ang tumatakip sa iyo na paghahangad sa material, ay mawawala, mahugasan, maalis, mapupurify. At yung natural mong spiritual na katangian ay muli mong mararanasan. So atin pong samantalahin ang pag-alala sa aral na ito, sa mensahe na ito ni Panginoong Hesus Kristo, nang gusto niyo ipatikim sa atin ay kaligayang espiritual para po tayo ay lubusan lumigaya. At pakatandaan po sa natin na ang proseso naman na ibinibigay ni Panginoong Krishna Chaitanya, ang proseso ng pakinig, pagsambit, ng mga banal na pangalan ng Diyos, ito yung proseso para magkaroon ng katuparan sa ating buhay, yung pagkakamit natin ng unang utos ni Panginoong Hesus Kristo na matikman natin yung tamis ng pag-ibig sa Diyos. So dumating si Panginoong Hesus Kristo, sabi niya, ito ang magpapaligaya sa iyo. Ito ang spiritual na kaligayahan na kailangang matikman. Pag-ibig sa Diyos Ama, sa Panginoong Diyos. Ito yung mensahe niya. Ito naman po ang mensahe ng Diyos Ama. Diyos Ama na bumaba rito bilang si Krishna Chaitanya. Hindi bilang Diyos Ama, kundi bilang tagapagsilbi, pangunahing tagapagsilbi ng Diyos Ama, si Krishna Chaitanya. Ito ang mensahe niya. Ito ang gawin mo para makamit mo, makuha mo muli, matikman mo muli, maranasan mo muli yung natural mong kondisyon na iniibig mo, minamahal mo ng lubos-lubusan yung Panginoong Diyos Ama. Haribol. Awitin mo palagi. Pakinggan mo palagi
Sambitin mo palagi, pakinggan mo palagi ang mga banal na pangalan ng Diyos. So maraming pong haribol sa inyong lahat. Pasalamatan po natin sa Panginoon Hesus Kristo sa kanyang attempt, sa kanyang sikap na tayo ay lumigaya sa pamagitan ng pagbibigay sa atin ng mensahe na tayo espiritual na lang at ang magpapaligay sa atin na espiritual na pag-ibig sa Diyos Ama at sa lahat ng anak ng Diyos. Ganun din, ibuntot na rin po natin sa mensahe ito ni Jesus Kristo ang pamamaraan para makamit natin yung pag-ibig sa Diyos. Pamamaraan na bigay mismo ng Diyos Ama sa katauhan ni Panginoong Krishna Chaitanya. Muli po, ating pong ipahinga ating puso, isipan, ating buong sarili sa mga banal na pangalan ng Diyos. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. 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 Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol.
mo ana. Oh, pala Govindarama, madana mo hana. Gopala Govindarama, madana mo hana. Gopala Govindarama, madana mo ana. Gopala Govindarama, madana mo ana. Gopala Govindarama, madana mo hana. Gopala Govindarama, madana mo hana. Gopala Govindarama, madana mo ana. Gopala Govindarama, madana mo ana. Gopala Govindarama, madana mo hana. Gopala Govindarama, madana mo hana. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Jesus Christos, Jesus Christo, Jesus Christo, Jesus Christo, Jesus Christo, Jesus Christo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Christo, Jesus Christo, Jesus Christo, Jesus Christo, Jesus Christo, Jesus Christo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Christo, Jesus Christo, Jesus Christo, Jesus Christo, Jesus Christos, Jesus Christo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo,
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, 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 Jesus Cristo. Jaya Jaya Jesus Cristo. Haribol. Salamat po ng marami sa inyong lahat. Merry Christmas po. Haribol.